Sa isang liblib na bayan sa Ilocos, kilala ang isang matandang doktor na si Doc Benigno bilang hindi basta matanda. Sa edad na 94, maliksi pa rin siya maglakad, hindi nakasalamin at araw-araw ay nagre-repaso pa rin ng mga artikulo tungkol sa kalusugan. Marami ang humahanga sa kanya dahil tila ba hindi siya tinatablan ng sakit o kahinaan ng katawan. Isang umaga habang umiinom ng mainit na salabat sa harap ng kanyang klinika, nilapitan siya ni Gino, isang guro sa elementarya. "Dok, tanong ko lang po, bakit kayo ang pinakamatandang tao rito? Pero kayang-kaya ninyong magtrabaho at mag-isip ng malinaw. Pa nga kayong mag-lecture." Ngumiti si Doc Benigno. "Isa lang ang sagot ko dyan. 10 prutas araw-araw, walang mintis, wala ring day off." Napakunot ang noo ni Gino. 10 po agad, di po ba sobra iyon? "Hindi, Gino. Kung tamang uri ng prutas at tamang dami lang, hindi mo mararamdaman ang pagod. Sa totoo lang, kaya ko pa magtanim ng ilang puno sa likod bahay ko. At alam mo ba, bawat isa sa 10 prutas na iyon ay may kanya-kanyang papel sa katawan ko." Hiniling ni Gino na ibahagi ni Doc ang listahan. Kaya nagpasya si Doc na sa loob ng 5 araw ay ituturo niya ang mga prutas na iyon isa-isa. Magsimula tayo ngayon sa 3 sa kanila-ani ni Doc. Una sa lahat ay pakwan. Ito ang prutas ko tuwing 6:00 ng umaga. Bakit? Dahil ang pakwan ay may mataas na water content. Mahalaga sa matatanda ang hydration. Kapag kulang sa tubig, madaling sumakit ang ulo, bumabagal ang metabolismo at naninigas ang kasukasuan. Ang pakwan ay tumutulong din sa kidney na magtanggal ng toxins. Ikalawa ay papaya. Napakahalaga nito sa panunaw. Ang matatanda ay kadalasang hirap sa pagdumi. Ang papaya ay may natural na enzyme na tinatawag na papain. Ito ay tumutulong sa digestive system upang tunawin ang pagkain. Bukod pa rito, mataas ito sa fiber at vitamina C. Ikatlo sa aking listahan ay ang bayabas. Isa sa pinakaabot kaya pero madalas hindi pinapansin. Ang bayabas ay may 5 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange. Kaya nitong palakasin ang immune system at may antibacterial properties pa ito na tumutulong sa sugat at sa paglaban sa mga infection. Tahimik si Gino habang nakikinig. Sa isip niya hindi pala komplikado ang sikreto ni Doc Benigno. Natural, mura at madaling hanapin. Pero bakit nga ba hindi ito alam ng karamihan? Dahil hindi ito tinuturo sa paaralang Gino, tugon ni Doc na parang nabasa ang kanyang iniisip. Ang edukasyon kasi madalas nakatuon sa gamot, pero ang totoong lunas ay nasa pagkain. Pagkatapos ng maikling usapan, nagpaalam si Gino, ngunit dala ang panibagong pananaw. Umuwi siyang may dalang pakwan at bayabas mula sa palengke. At kinagabihan sinimulan niyang isulat ang kanyang karanasan sa isang journal. Kinabukasan ay babalik siya kay Doc Benigno upang matutunan ang susunod na 3 prutas. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng umaga, bumalik si Gino sa klinika ni Doc Benigno. Bit-bit niya ang kanyang maliit na notebook at ballpen, sabik na ituloy ang kwento ng matandang doktor tungkol sa 10 prutas na bumubuo sa kanyang araw-araw na ritual. Pagdating niya, nadatnan niyang abala si Doc sa pag-aayos ng mga pinatuyong balat ng bayabas na gagamitin daw niya bilang tsaang pampalakas. "Magandang umaga po, Doc," bati ni Gino. "Handa na po akong matuto ng susunod na 3 prutas." Umupo si Doc Benigno sa harap ng maliit na mesa sa gilid ng klinika at sumenyas kay Gino na lumapit. "Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang 3 prutas na nagbibigay sa akin ng lakas, tibay ng kalamnan at panatag na pagtulog. Hindi ito bihira. Madalas mo itong makita sa palengke pero hindi mo aakalain na ito pala ang dahilan kung bakit ako hindi agad napapagod. Una sa listahan ko ay ang saging. Araw-araw akong kumakain ng 1 hanggang 2 piraso ng saging bago mag-almusal. Bakit? Dahil ito ay sagana sa potassium. Ang potassium ay mahalaga para sa mga nerve at muscle function. Kapag mababa ang potassium sa katawan, makakaranas ka ng pulikat, panghihina at maging irregular na tibok ng puso. Napansin ko, Doc, simula nung kumain ako ng papaya kagabi,
mas magaan ang pakiramdam ng tiyan ko. Pero saging minsan lang ako kumain, komento ni Gino. Simulan mong gawing parte ng almusal mo, ang saging, Gino. Makikita mong hindi ka agad mapapagod, lalo na kapag may ginagawa kang pisikal na aktibidad. Ang ikalawang prutas sa grupo ngayon ay mansanas. Mula pa noong ako'y nag-aaral sa Maynila ito na ang prutas kong baon. Hindi lang ito masarap, mayaman din ito sa soluble fiber. Nakakatulong ito para pababain ang kolesterol at panatilihin ang kalusugan ng puso. Bukod pa rito, may taglay itong antioxidant na tumutulong sa memorya at proteksyon ng utak. Hindi po ba may kasabihan na an apple a day keeps the doctor away? Tanong ni Gino habang ngumingiti. Tama. Pero sa kaso ko, kahit doktor ako, ang mansanas pa rin ang bantay ko laban sa sakit. Hindi ko na ito pinalampas mula noong ako'y nasa edad 60. Ang ikatlong prutas na nais kong ibahagi sa iyo ngayon ay peras. Maaaring hindi ito kasing tanyag ng saging o mansanas, pero ang peras ay may taglay na copper na tumutulong sa produksyon ng red blood cells at sa pagkukumpuni ng mga selula sa katawan. Bukod dito, mayaman din ito sa fiber at vitamina C. Ngayon ko lang po narinig na may ganong benepisyo pala ang peras, sabi ni Gino. Madalas ko lang itong kainin kapag may okasyon. Yan ang problema ng marami. Inaakala nilang ang prutas ay pang-dessert lang. Pero sa tamang disiplina at kaalaman ito, ang tunay na gamot at pang-maintain ng katawan. Pagkatapos ng usapan, binigyan ni Doc si Gino ng ilang peras na galing mismo sa kanyang bakuran. Pinabaunan niya rin ito ng isang mansanas na kanyang iningatan sa ref. Simula bukas, dagdagan mo na ang listahan mo. Pakwan, papaya, bayabas, saging, mansanas at peras. 6 na. 4 na lang ang kulang. At kapag nakumpleto mo, makikita mo kung paano mo mababago ang kalusugan mo nang hindi umaasa sa gamot. Umuwi si Gino na may dalang bagong misyon at sa kanyang paglalakad, pauwi sa ilalim ng init ng araw, pakiramdam niya'y parang lumalakad siya palapit sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa ikatlong araw ng kanilang pagkikita, mas maagang dumating si Gino sa klinika. Sa kanyang mga kamay ay bitbit na niya ang 6 na prutas na naitala niya sa nakaraang 2 araw. Pakwan, papaya, bayabas, saging, mansanas at peras. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng mga ito sa kanyang katawan. Mas bihira na ang pananakit ng kanyang tuhod at mas magaan ang bawat araw. Pagdating niya, nakita niyang abala si Doc Benigno sa likod ng klinika, pinipitas ang ilang prutas sa puno ng aratiles. Lumapit si Gino. Doc, may 3 pa po kayong hindi sinasabi. Sabik na po akong malaman. Tumango si Doc at itinuro ang isang basket na may lamang maliliit at pulang prutas. Eto, Gino, ang isa sa mga pinakaminamaliit pero makapangyarihang prutas, aratiles. Aratiles po, hindi po ba iyon? Laruan lang ng mga bata. Marami ang may ganyang iniisip. Pero ang aratiles ay may taglay na anthocyanins, isang uri ng antioxidant na tumutulong sa katawan na labanan ang pamamaga at stress ng mga selula. Ang regular na pagkain nito ay nakakatulong sa pag-iwas sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa mga may arthritis. Bukod pa rito, mataas din ito sa vitamin C at may kakayahang magpababa ng blood sugar kapag sinama sa tamang dieta. Habang nilalapag ni Gino ang kanyang notebook, inilabas naman ni Doc ang isa pang prutas. Maliliit ito at medyo asul ang kulay. Ito ang blueberry. Mahal po ito sa grocery, sabi ni Gino. Totoo, pero sa likod bahay ko, nagtanim ako ng ilang punla noong ako'y 70 pa lang. Ngayon, may sarili na akong supply. Ang blueberry ay isa sa pinaka-antioxidant na prutas sa buong mundo. Tumutulong ito sa memorya sa mata at sa utak. Sa edad kong ito, malinaw pa rin ang aking pag-iisip dahil araw-araw akong kumakain nito kahit kaunting piraso lang. Napahanga si Gino. Parang mas malawak pa pala ang mundo ng prutas kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi niya sukat akalaing ang aratiles at blueberry ay parehong makapangyarihan laban sa pagtanda. May isa pa akong ituturo sa iyo ngayon, Gino. Isang prutas na madalas ay nilalagay lang sa kakanin o halo-halo.
Pero sa akin bahagi na ito ng aking pang-araw-araw na kalusugan langka. Langka, hindi po ba matamis iyon at mabigat sa tiyan? Oo, pero sa tamang dami ito ay may taglay na bitamina A, C at magnesium. Tinutulungan nitong mapanatiling malakas ang buto at immune system. Isa pa, ang langka ay may natural na compound na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Ang hibla nito ay mabuti rin para sa panunaw. Kaya mo bang isipin, Gino, na ang tatlong prutas ngayon, aratiles, blueberry at langka, ay madalas lang nating makasalubong, pero hindi natin binibigyang halaga. Napatingin si Gino sa basket na may lamang aratiles habang pinagmamasdan si Doc na maingat na tinatanggal ang tangkay ng bawat bunga. Sa isip niya, gaano kaya karaming taon ang nasayang niya sa pagkain ng instant noodles at soft drinks, samantalang nasa bakuran lang pala ang mga kasagutan sa mas malusog na pamumuhay. Bilang pagtatapos ng kanilang usapan, sinabi ni Doc Gino, 9 na prutas na ang hawak mo ngayon. Bukas ibabahagi ko ang huli. Ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Isa itong prutas na hindi lang para sa katawan, kundi pati sa isip at puso. Sabay silang ngumiti habang humihigop ng salabat. Sa likod ng mata ni Gino, may tila nagbubukas na bagong pag-asa. Isa pa lang ang kulang at pakiramdam niya malapit na siyang makumpleto, hindi lang ang listahan, kundi ang bagong paraan ng pamumuhay. Maagang umaga pa lang ay naroroon na si Gino sa klinika. Hindi siya mapakali sa upuan habang hinihintay si Doc Benigno. 9 na prutas na ang kanyang naitala at halos hindi siya makapaniwala sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Mas madali na siyang magising, hindi na rin siya hinihingal sa pag-akyat ng hagdan at ang pananakit ng kanyang balikat ay halos wala na. Dumating si Doc Benigno bitbit ang isang itim na bayong. Magandang umaga, Gino. Handa ka na ba sa ika-10 tanong niya, sabay upo sa harap ng mesa? Handang-handa po, Doc. Ano po ba ang huling prutas? Inilabas ni Doc mula sa bayong ang ilang pirasong abokado. Abokado po, tanong ni Gino. Hindi po ba mataas sa taba ang prutas na yan? Tama ka, Gino. Ngunit ang taba sa abokado ay tinatawag na healthy fat o monounsaturated fat. Ito ay mabuti sa puso, utak at kasukasuan. Sa katunayan, sa lahat ng prutas, ang abokado ang may pinakamaraming benepisyo na may kinalaman sa longevity o mahabang buhay. Paliwanag ni Doc, ang abokado ay may potassium na mas mataas pa kaysa saging. Tinutulungan nitong i-regulate ang blood pressure at binabawasan ang panganib ng stroke. Bukod doon, may taglay din itong fiber at lutein, isang antioxidant na nakakatulong para sa kalusugan ng mata at magprotekta laban sa degeneration. Pero Doc, hindi po ba mabigat ito sa tiyan kung araw-araw? Hindi naman kung kalahating piraso lang bawat kain. Madalas kong inihahalo ito sa kanin tuwing tanghalian o minsan ay nilalagay sa tinapay tuwing almusal. Mas busog ka, hindi ka kakain ng kung ano-anong junk food at makakaiwas ka sa sobrang kolesterol. Tahimik si Gino habang nililista ang mga benepisyo sa kanyang notebook. 10 prutas, 10 biyaya. Parang hindi lang pagkain ang tinutukoy dito, kundi 10 aral sa tamang pag-aalaga ng katawan. Maya-maya ay lumapit ang isang ginang na kapitbahay ni Doc. Doc Benigno, may seminar po ba ulit kayo para sa mga senior? Gusto po sanang sumali ng kapatid kong may arthritis. Ngumiti si Doc. Gino, gusto mo bang ikaw na ang magturo? Ako po, gulat na tanong niya. Oo, sa loob ng 4 na araw tinanggap mo hindi lang kaalaman, kundi ang pananagutan na ibahagi ito sa iba. Gamitin mo ang karanasan mo. Ikwento mo kung paano ka nagbago. Dahil sa panahon ngayon, ang mga kwento ng totoong pagbabago ang mas nakakaantig kaysa kahit anong libro. Napayuko si Gino. Totoo. Hindi lang siya natuto, nagbago rin ang pananaw niya. At sa kanyang pagbabagong iyon ay gusto niyang makatulong rin sa iba. Sa mga kaibigan niyang may rayuma, sa nanay niyang hirap sa pagdumi, sa mga kakilala niyang may alta presyon. Gusto niyang ibahagi ang 10 prutas na nagpabago ng kanyang katawan at isipan. Kinagabihan naupo siya sa lamesa at isinulat ang 10 prutas sa isang malinis na papel. Pakwan, papaya, bayabas, saging mansanas, peras,
Aratiles, blueberry langka at abokado. Bawat isa ay may dahilan. Bawat isa ay may misyon. Bukas oras na para ibahagi ang kanyang natutunan. Hindi bilang eksperto, kundi bilang isang dating tamad at laging pagod na lalaki na natutong mahalin ang katawan sa tamang paraan. Dumating ang araw ng maliit na pagtitipon sa barangay hall. Hindi ito enggrande, walang dekorasyon, walang tunog, walang projector. Ngunit puno ang silid ng matatanda at mga pamilya nila. Nandoon si Aling Rosa na may arthritis, si Mang Kaloy na palaging may alta presyon at si Neneng na may nanay na hirap sa pagdumi. Lahat sila ay nagnanais makarinig ng bagong pag-asa. Sa harap ng lahat nakatayo si Gino, hindi bilang guro ng eskwela, kundi bilang estudyante ng isang matandang doktor na tumulong sa kanyang magbago. Hawak niya ang kanyang notebook na puno ng tala at huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ako po si Gino at ilang linggo lang ang nakaraan, isa lang akong karaniwang lalaki na madaling mapagod hirap sa pagising at hindi interesado sa kalusugan. Pero isang matandang doktor ang nagpabago sa pananaw ko. Sa halip na gamot, ipinakilala niya sa akin ang 10 prutas. 10 simpleng pagkain, ngunit 10 hakbang palayo sa karamdaman. Isa-isa niyang binanggit ang mga prutas. Pakwan para sa hydration at kidney, papaya para sa panunaw, bayabas para sa resistensya, saging para sa kalamnan at puso, mansanas para sa utak at kolesterol, peras para sa dugo at hibla, aratiles laban sa pamamaga, blueberry para sa mata at memorya, langka para sa buto at blood sugar, at ang huli abokado para sa puso, utak at kabuuang kalusugan. Habang binabanggit ni Gino ang bawat prutas, tahimik ang buong barangay hall. May ilan na nakangiti, may ilan na nakapikit, tila iniisip kung paano nila maisasama sa kanilang araw-araw ang mga ito. Ang mga prutas na ito ay hindi gamot na agad mararamdaman ang epekto. Pero sa bawat araw na paulit-ulit mong pinapakain ang katawan ng tama, makikita mong dahan-dahang bumabawi ang iyong lakas. Ako mismo ang patunay. Lumapit si Aling Rosa matapos ng talumpati ni Gino. Anak, hindi ko alam na ganito pala kaimportante ang saging. Lagi ko lang itong pinagtatawanan. Pero ngayon, magsisimula na akong kumain nito tuwing umaga. Sunod namang lumapit si Mang Kaloy. Gino, meron ka bang papaya? Bukas bibili ako. Gusto ko nang tumigil sa pagiging hirap sa pagdumi. Hindi naglaon, naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng barangay ang 10 prutas. May mga nagsimulang magtanim ng papaya at bayabas sa likod bahay. Ang mga tindera sa palengke ay mas madalas nang maubos ang paninda nilang prutas tuwing umaga. At si Doc Benigno, masaya siyang pinagmamasdan ang pagbabago. Hindi siya nagsalita noong seminar. Tahimik lang siyang nakaupo sa likod, nakangiti habang pinagmamasdan si Gino na parang tunay na doktor sa harap ng lahat. Pagkatapos ng programa, lumapit si Gino kay Doc. Doc, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay reklamo pa rin ang laman ng buhay ko. Tumango si Doc Benigno. Ang tunay na kalusugan, Gino, ay hindi lang sa katawan. Nagsisimula yan sa isip, sa desisyong alagaan ang sarili at sa araw-araw na disiplina. Sa ganung paraan, kahit lampas 90 ka na, kaya mo pa ring tumawa, maglakad at magmahal ng buong buo. Sa sumunod na buwan, nagpatuloy si Gino sa kanyang bagong misyon. Hindi siya huminto sa seminar na yon. Bumisita siya sa ibang barangay, nakipag-usap sa mga guro, mga ina, mga senior citizen. Sa bawat kwento niya, dala niya ang 10 prutas at ang kwento ng isang matandang doktor na simpleng nabuhay ngunit maraming nabago. At sa bawat prutas na kanyang ibinahagi, may isang taong muling nabuhayan ng pag-asa.